Si Miss Arlene Brosas. Miss Arlene, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Ma'am Arlene. Oh, good morning, good morning. Ay, sa Ma'am, inyo. papress po ng ayan. Ayan. Pag naka-green, on na yan. Ayan, okay. Hello, good morning po. Good morning po, Deo Ayan, and Miss Karen. Karen. Opo. Abay, una-una dahil Gabriela ito Naka-pink pa si Ma'am. oo nga, pink Si Miss na pink. Arlene. Ayan, special mention ng Mayor Digong Duterte ang Gabriela. Ha? Oo nga ano po. bang statement niyo sa Gabriela kay Mayor Digong? Bakit kahit wag niyo na suportahan si Mayor Digong, okay lang daw? Hindi po, kiniklear po namin, kinaklarify namin, yung issue ay tungkol sa rape. At ang issue ay direct na nilalabanan ng Gabriela Women's Party List. Kami po ay, for decades and decades, ay meron ng record ng talagang paglaban sa pang-aabuso, lalo na yung sexual assault, rape, etc. Dahil doon po nag-figure in yung usapin kay Duterte, di kailangan at necessary po talaga naming i-address yon. And we did address it. Sabi namin, hindi kami sang-ayon doon sa kanyang ginawa at kailangan magkaroon siya ng public apology, which he did. Naman siya, nag-apologize naman siya. Although No? nasabi In na- general, Oo, pero although na parang labas daw sa ilong. Apology in general. Meron, opo, syempre, kasi gusto natin, sabi nga namin sa mga, lalo na yung mga advocates of women, sinasabi nila, kailangan, pag nag-apologize, and of course, titingnan natin kung paano ito sa mga susunod, sa salita, sa gawa. Dapat diba? may gawa, Yun yung mga kailangan pong malaman ng mga tao eh. Plus, hindi po namin sa totoo lang, maganda naman po ang record ni Duterte sa sa Davao in terms of women issues at saka mga marami po siyang natulong. At hindi lang siya, actually, dahil maganda rin po ang women's movement sa Davao. Dahil kahit ang Gabriela ay kasama doon sa paggagawa ng women's code na ipinagmamalaki ng Davao ngayon. Talaga? Kasama din Yun po naman sa pala mga eh. iba't ibang mga So, we engage. Kaya po hindi dapat pagbanggain yung usapin na yon. And kailangan po naming mag-criticize for the simple reason, na very, very obvious po sa ating lahat na hindi natin palalampasin kapag may mga ganitong pagmamalabis. At hindi po namin tinitake out na ito ay nakakontext talaga sa pangbuo. Na hindi lang po si Mayor ang may kasalanan. Pag titingnan po natin ang rape cases natin dito sa Pilipinas, it is the whole responsibility. Actually, mas may mga dapat pa nga tayong sisihin sa pagtaas ng mga kaso natin ng violence against women and children, which is kung sino po yung nakaupo ngayon, 'di ba? Yun po yung ating So ano nga stand ngayon ng Gabriela, Miss Arlene? Dahil alam na marami na, lalo sa Davao, sa Mindanao, ang Makabayan Bloc ay malapit kay Mayor Digong. So suportahan niyo pa rin ba ang kanyang kandidatura bilang presidente? Kami po sa Makabayan Bloc ay nakipag-usap sa kay Grace po. po. So, yun po ay matter ng siya ang tumanggap ng mga ilan sa mga napag-usapan namin na programa na isusulong. But of course, hindi po si Mayor Duterte po ay nararapat lang magpatuloy ng kanyang pagkakandidato dahil no matter what, pipiliin naman ng mga tao kung sino talaga ang gusto nilang iboto. Oo. Ang maganda lang po sa mga issues, halimbawa ng kababaihan, maganda pong makita kung paano hinaharap ng mga tatakbo sa atin na Pangulo yung mga ganitong klase ng mga issues, kung paano binibigyan ng pagpapahalaga, importansya yung mga ganitong mga issues, lalong-lalo na sa amin. Hindi dapat ina-aside ang usapin ng kababaihan. Sa bagay laki kasi, nakakagulat, nakakagulat kung hindi sila maglabas ng reaksyon. Kasi sila yung una kong hinihintay na magre-react dito sa rape joke Siyempre, issue na ito. kilala ang Gabriela bilang tagapagtanggol sa karapatan ng mga kababaihan. Yes, Pagkatapos tama. kung tatahimik sila sa issue,
Anong nangyari sa Bakit? Gabriela? Nandiyan pa ba sila? Oo, tama yun. Anyari, di ba? ayan. Pero Ma'am Arlene, hindi po ba kayo nakipagpulong din kay Mayor Digong? Dahil sabi mo, maganda naman pala ang performance ng Davao City pagdating sa pagpupush sa mga women's rights, di ba? Tsaka mga programa para sa mga kababaihan. Hindi po ba kayo They nakipag-meeting have sa a kanya? track record. Sa dati po, actually, isa sa mga 1 billion rising, nakapunta pa siya ng isang program noon eh. At natapos niya yon. And actually, nagsalita siya doon ng walang Hindi siya bad nagmura, words. Oo. hindi siya- So, maganda yung karanasan namin ng ganun. So, pwede kaya mo naman pala talaga siyang magtalumpati ng walang mura. Ikaharap niyo mga kababaihan. yun yung yun yung po pwede natin talagang gawin yun. Kailangan natin gawin yun sa mga tumatakbo sa atin para mapagbantayan natin sila na lalo, 'di ba? Kasi hindi naman tayo ma-assure na mababago talaga yung lahat ng after election or Gabriela sa kahit saang larangan. Okay. Magpapatuloy po siya. Ayan. Arlene, alam natin na kilalang-kilala ang Gabriela Party List. Ayan, ilang dekada na yata ito. Ha? Ayan, so ano pa ang gustong patunayan? Ano pa ang binabalak gawin ng Gabriela sakaling kayo ay manalo muli sa Kongreso bilang kinatawan ng Party List, Gabriela Party List? Actually, meron po kaming platform. Ang platform namin po napakasimple lang para mas matatandaan ng mga tao. Mabilis nilang matandaan. Tinawag po namin itong LABCA. LABCA ng Gabriela. Love ka ng Yung letter- Loves ka ng Gabriela. Yes. Ano Ganun bang ibig po. sabihin nun? So yung letter L po, sinasabi namin na ang kailangan talaga ng mamamayan natin, lupa, trabaho, sahod. Yun talaga yung basic eh. Aha. Actually, kailangan ibigay ito ng pamahalaan, no? Kailangan po magkaroon ng lupa yung ating mga magsasaka. Si hirap na hirap sila. Nakita nyo naman po yung sa Kidapawan nung nagtagtuyot, nahirapan talaga yung mga magsasaka natin. Ilan pa yung mga magiging casualty natin doon. Yung trabaho, alam po namin, kami po ay merong isinusulong na bawal ang kontraktualisasyon. Ayun, Yun. Gusto po namin talaga na ang ating mga mamamayan ay magkaroon ng regular na trabaho. Kasi yun po yung makapagpapaangat ng kalagayan nila. Tama. Magtanggol man po tayo ng magtanggol ngayon ng kung wala namang trabaho yung mga tao, mahirapan sila economically. Meron man trabaho ka mo, 5 months, wala nang wala trabaho na. uli. Nga nga na. Yun po yung mga no? So yun po yung letter L. Yung letter A po, yung abot kayang presyo ng tubig, kuryente, ayan. Kaya po kami, Si masugid po nanay. rin kami lumalaban dyan kasi alam namin pagbabudget ng mga Ay, talaga. kababaihan sa Tama. bahay. Eto sa kuryente, taas ng konti sa tubig. Naku, mawawala yan, diba? So, yun po yung mga gusto naming isulong. Dapat maging abot kaya yung presyo ng mga bilihin at saka mga utilities natin. Hindi yung pina-privatize yung mga utilities natin, talaga. utilidad ng gobyerno, tapos tumataas yung presyo. Hindi po yun nakakabuti para sa ating lahat. Yung letter B po ay batayang serbisyo. Kasi ganun din, pina-privatize yung mga hospitals, Yes. pati guantes, babayaran mo na, pati gamot, babayaran gasa, mo na. Paano pag walang-wala yung tao? Tapos pasyente, kontraktual lang yung trabaho, tapos hindi kakayanin talaga. At marami Yes. po sa mga nanay namin, ganyan ang inaangal sa ibaba. Ano po, kapag nakakausap natin sila. Yung letter K po, kasarinlan at kalayaan. Alam niyo naman po na tinututulan namin yung base militar ng US dito sa Alam po namin na hindi ito makakabuti para sa atin. Ayaw po namin ng EDCA, ayaw po namin ng VFA, lalong pagsasamantala po sa kababaihan ang gagawin nito sa atin. Ayaw din po namin ang pananakop ng China. Kasi, 'di ba? Pareho din lang 'yun eh. Kung yung justice nga para sa mga lolas natin nung panahon ng Hapon na sinakop tayo ng Hapon, hindi pa rin natin nakukuha hanggang ngayon. Paano pa po 'yan na marami pang gustong nagkaka-interes sa atin. So 'yun po yung gusto namin. Yung kalayaan at yung Kasarinlan. pagtatanggol Oo. sa kalikasan, gusto rin po namin yung programa na 'yon kasi 'di ba maraming mga mining corporations lalo na po sa Mindanao. Ang amin pong third nominee ni Sabay Ali Indaila ay
laban doon para nang sa ganun. So may yung mga- kinatawan kayong taga Mindanao, Yes, o isang Mindanao po. Muslim. Meron po Aha. tayong 3 kinatawan ngayon. First nominee nga pala ng Gabriela. Yes, ang first nominee po natin ay si Congresswoman Emmy De Jesus. At ang second nominee po ay si Arlene. Ang inyong lingkod, sabi mo Yes, na. ang inyong lingkod. At yung third po ay si Bay Ali Inday Bay na Ali Inday. Moro woman from Aha. Mindanao. From Yun po yung Mindanao. So mahalagang-mahalaga po siya doon. Lalo na sa mga usapin ng Lumads, indigenous peoples Tama. natin. Yan po yung kanyang mare-represent. At yung panghuli po, yung anti-discrimination. May anti-discrimination bill po kami. Pantay-pantay na pagtrato sa mga kababaihan, bata, LGBT, LGBT, sa mga katutubo. Yun po yung sinusulong namin. So yun po ang lab ka. Love ka. Love lang ka pala. ng Gabriela. May tanong dito ang ating listeners, saan ang headquarters ng Gabriela? Opo, ang HQ po namin ay nasa 25K 10th Street, West Camias, Quezon City. Ayan. Maaari din po kayong mag-message sa amin kasi meron pong mga nagaganon na humihingi ng tulong. Marami-rami ang humihingi ng tulong sa Gabriela palagi dahil nga sa status na sa mga data natin na lumalabas na kada 53 minutes merong isang rape na nangyayari. Hindi, tsaka parang aware na ang mga tao na pagka babae inapi, ang takbuhan Gabriela. Gabriela, Oo. Oo. Nalala ko sino to? Si Ana Capri. Hindi namutak yung kanyang Ah. puwet. Oo. Oo. Lumapit po ba siya sa inyo? Ayan, lumapit din si Gabriela. Lumapit ka na Hindi siya ko eh. pa po narinig. Baka siguro minention niya lang. Pero hindi pa nakapunta. Ayun yung mga Ayan. ganun, di ba? Oo. Oo, pagka hinaharas yung mga kababaihan, di ba? Opo, oo, marami ding artista ang lumapit na sa Gabriela. Oo. Actually, may isang case kami kay Sugar Mercado. Ngayon na nilalaban namin, yung anti-violence against women and children. Aha. Yun po yung mga na binigyan ng korte na ngayon. Actually, good news sa amin. Yung Sugar Mercado Okay. is former member of Sex Bomb. Oh, okay. Arlene, so pang ilan? Anong number ang Gabriela sa ating Kami balota? po ay number 36 sa balota. Ayan. 36, Number po 36. ang Gabriela Women's Party List. May hashtag po kami, labanan ng abuso. Sana po mapalaganap natin ito kasi ito yung mga anti-rape, anti-sexual assault, yung mga ganyan na mga cases natin. Number 36 po kami sa balota. Inyo pong piliin kasi kami po ay para sa babae, bata, bayan. Tuloy ang laban. Ayan, maraming salamat Arlene at good luck sa Gabriela Party List. Sa bagay to election parati may kinatawan nito ha. Dapat, oo. Dapat lang na mabuhay din may pagpatuloy ng Gabriela ang kanilang programa dahil sabi nga natin parang naging ano na to ha. Pagka may babaeng inaabuso, ang takbuhan, ang tagapagtanggol, Gabriela. Miss Arlene, maraming salamat Good luck at po. good luck sa Gabriela Party List. Opo, maraming salamat po sa inyo, Miss Kay and Mr. Deo. Thank you very much, mahabigan. Miss Arlene Brosa, second nominee ng Gabriela Party List. Palinaw na ng palinaw.